Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa daan-daang libong mga Pilipinong nagtatrabaho, naninirahan at nagpapadala ng tulong mula sa United States of America at sa bansang Canada. Kayo man ay isang senior citizen na masayang nagpaplano ng inyong inaasam-asam na bakasyon o isang masipag na anak na nagtatrabaho sa labas ng bansa na nag-iipon ng mahabang panahon upang mapapunta ang inyong mga magulang sa inyong piling. Ang videong ito ay ginawa at inilaan para sa inyo. Sa episode na ito, tatalakayin natin ng napakalalim, napakadetalye at walang paligoy-ligoy ang isa sa pinakamabigat, pinakamasakit at pinakanakakagulat na trahedya na maaring mangyari sa isang pasahero sa loob ng Ninoy Aquino International Airport o kahit saang international airport sa ating bansa. Isipin ninyo ang senaryong ito na araw-araw ay nangyayari sa ating mga paliparan. Gumastos kayo ng napakalaking halaga at nagbuhos ng mahabang panahon at sakripisyo para sa inyong US o Canada visa application. Naghintay kayo ng ilang buwan para makakuha ng appointment slot at para sa inyong formal na interview sa embahada. Matapos ang matinding kaba, pag-aasikaso ng mga papeles at pananalangin, sa wakas, kayo ay naaprubahan. Iginawad sa inyo ang isang multiple entry visa na may bisa ng 10 taon. Kasunod nito, dahil sa tuwa, bumili ka agad ang inyong mga anak sa abroad ng napakamahal na round-trip ticket. Kayo ay nag-empake ng maayos. Inihanda ang malalaking balikbayan boxes na puno ng mga pasalubong para sa buong pamilya. Nagpaalam sa inyong mga kapitbahay at kaibigan at nagtungo sa airport ng may malaking ngiti at matinding pananabik na makita ang inyong mga apo na matagal na ninyong hindi nayayakap. Ngunit, pagdating ninyo sa counter ng Bureau of Immigration, pagkatapos ng ilang minutong pagtatanong at masusing pag-inspeksyon sa inyong mga dokumento, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ipinatawag ang isang supervisor. Pinakiusapan kayong lumipat sa isang hiwalay na kwarto para sa tinatawag na secondary inspection. At matapos ang mahabang paghihintay at paulit-ulit na mga tanong, narinig ninyo ang mga salitang dumudurog sa pangarap at puso ng maraming Pilipinong manlalakbay. Sorry po, hindi po kayo pwedeng umalis ngayon. Kayo ay offloaded. Paano nga ba nangyari ito? May hawak kayong 10 taong multiple entry visa sa Amerika. Mayroon kayong kumpirmadong return ticket na bayad na. Nakaimpake na ang inyong mga bagahe. Nagastos na ang inyong pocket money. Ngunit bakit kayo pinigilan ng mismong sarili nating gobyerno na umalis ng Pilipinas? Dito natin bubuksan at ihihimay ang pinakamalaking miskonsepsyon na nais kong linawin ng husto sa araw na ito. Marami sa ating mga kababayan ang maling naniniwala na ang pagkakaroon ng valid visa mula sa ibang bansa ay isang ganap na garantiya na kayo ay otomatikong makakalipad at makakalabas ng Pilipinas nang walang sagabal. Ito ay isang napakalaking pagkakamali na nagdudulot ng luha sa airport. Kailangan nating maunawaan na ang visa ay isang pahintulot lamang ng bansang pupuntahan ninyo, tulad ng US o Canada, upang kayo ay pumasok sa kanilang teritoryo. Sila ang nagsabing, pwede kang pumasok dito. Subalit ang Bureau of Immigration ng Pilipinas ang may eksklusibo at pinal na desisyon at may ganap na kapangyarihan kung papayagan kayong lumabas ng ating bansa. Sila ang nagbabantay sa pintuan palabas ng Pilipinas. Bakit ganito kahigpit? Sila ba ay nananadya lamang? Hindi po. Ang mga opisyal ng imigrasyon ay may napakabigat na mandato sa ilalim ng ating batas. Partikular sa ilalim ng mga mahigpit na alituntunin ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Tungkulin ng Bureau of Immigration na protektahan ang bawat Pilipino laban sa human trafficking, illegal recruitment at iba't ibang uri ng panloloko at pang-aabuso na nangyayari sa ibang bansa.
Tungkulin din nilang siguraduhin na ang mga umalis na pasahero na idinedeklara ang kanilang sarili bilang turista ay tunay na mga turista, na sila ay may sapat na kakayahang pinansyal upang tustusan ang kanilang sarili habang naglalakbay. At higit sa lahat, sila ay may malinaw, tapat at matibay na intensyong bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng kanilang bakasyon. Ang mga opisyal na ito ay hindi nandyan para sadyang pahirapan kayo o mangipit. Sila ay sumusunod lamang sa mga mahigpit na panuntunan upang maiwasan ang mga nakakalungkot na sitwasyon kung saan ang isang Pilipino ay nagiging biktima ng pang-aabuso o nagiging pabigat sa lipunan at gobyerno ng ibang bansa dahil sa kawalan ng tamang paghahanda, tamang dokumentasyon at sapat na pondo. Dito na papasok ang pinakamahalagang konsepto sa batas ng imigrasyon na madalas hindi naiintindihan, ang konsepto ng tinatawag na sponsored tourist o sponsored traveler. Kailangan nating intindihin kung sino ang automatikong nahuhulog sa kategoriyang ito. Kung kayo ay isang senior citizen, isang retiradong individual na wala ng buwanang sweldo mula sa isang aktibong trabaho, o kaya naman ay wala kayong maipakitang malaking ipon o bank account sa inyong sariling pangalan dito sa Pilipinas na sasapat sa pagbiyahe sa isang napakamahal na bansa tulad ng Amerika o Canada, at ang inyong pangunahing layunin ay bisitahin ang inyong mga anak o kamag-anak doon, kayo ay automatikong itinuturing ng batas bilang isang sponsored tourist. Ibig sabihin nito, napakalinaw sa mata ng gobyerno na may ibang tao, sa kasong ito, ang inyong sponsor o ang inyong anak na nasa abroad, ang gagastos para sa inyong flight ticket, sa inyong pang-araw-araw na pagkain, sa inyong titirhan, sa inyong pamamasyal, at higit sa lahat, sa mga posibleng malalaking gastusing medical kung sakaling kayo ay biglaang magkasakit, himatayin, o magkaroon ng emergency habang kayo ay nasa labas ng bansa. Alam naman natin kung gaano kamahal ang ospital sa Amerika. Isang simpleng pagka-ospital ay maaring umabot ng libu-libong dolyar na kayang magbaon sa utang sa sinuman. Dahil kayo ay isang sponsored tourist, kapag kayo ay humarap sa immigration officer sa airport, asahan ninyo ng buong puso na kayo ay isa sa ilalim sa mas masusing pagtatanong. Kapag tinanong kayo ng opisyal, sino po ang nagbayad ng inyong ticket at saan po kayo titira pagdating ninyo sa Amerika? At ang inyong magiging kasagutan ay, ang anak ko po na nasa California o nasa Toronto ang nagbayad at doon po ako titira sa bahay niya. Ang susunod na hakbang ng opisyal ay hindi ang basta-bastang pagtitiwala sa inyong salita. Walang puwang ang verbal na pangako sa batas ng imigrasyon. Hahanapin nila ang opisyal na patunay ng sponsor. At dito eksaktong nagkakamali ang napakaraming Pilipino. Hindi sapat ang simpleng text message sa cellphone mula sa inyong anak na nagsasabing, "Ma, huwag kang mag-alala, sagot ko na ang lahat ng gastos mo dito." Hindi sapat ang ipinrint na email o screenshot ng chat sa Messenger o Viber. At lalong hindi sapat ang verbal na pangako o panunumpa ninyo sa harap ng opisyal na babalikan ninyo ang Pilipinas. Hahanapin at hihingin nila ang kaisa-isang dokumento na may matibay na bigat sa mata ng batas ng Pilipinas. Ang Affidavit of Support and Guarantee o mas kilala sa tawag na AOSG. Ngunit narito ang pinakamalaking patibong, ang pinakamabigat na pagkakamali na nagiging pangunahing dahilan ng pagkaka-offload ng napakaraming senior citizens araw-araw. Maraming mga anak sa abroad ang nag-iisip na ang AOSG ay isang simpleng papel lamang na pwede nilang i-type sa Microsoft Word, pirmahan sa loob ng kanilang kwarto, iscan gamit ang cellphone, at ipadala sa email upang i-print na lamang ng kanilang mga magulang sa isang computer shop dito sa Pilipinas. Ang dokumentong iyon, kahit pa may pirma ng inyong anak at kalakip na ID, ay walang anumang bisa sa mata ng Philippine Bureau of Immigration
kung hindi ito dumaan sa tamang legal na proseso sa bansa kung nasaan ang sponsor. Upang maging legal at tanggapin ng imigrasyon ang inyong Affidavit of Support and Guarantee, kailangan itong maging consularized o kaya naman ay apostilled. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito dahil ito ang magliligtas sa inyong biyahe. Ibig sabihin, ang inyong sponsor na siyang inyong anak na nasa abroad ay kailangang maglaan ng araw at oras upang personal na magtungo sa pinakamalapit na Philippine Embassy o Philippine Consulate General sa kanilang estado sa Amerika o sa kanilang probinsya sa Canada. Sila ay kailangang formal na manumpa sa harap ng isang opisyal na kinatawan o konsul ng gobyerno ng Pilipinas. Panunumpaan nila na totoo ang lahat ng nakasulat sa dokumento na sila ang sasagot sa lahat ng inyong pangangailangan, na hindi kayo magiging pabigat sa bansang inyong pupuntahan. At higit sa lahat, ginagarantiya nila na kayo ay babalik ng Pilipinas bago magpaso ang inyong tourist visa. Hindi lamang sila manunumpa, susuriin ng maigi ng konsulado kung ang inyong anak ay may sapat na kakayahang pinansyal upang tustusan kayo. Hihingan sila ng mga konkretong pruweba tulad ng kanilang income tax return o ITR, mga pinakabagong bank statements na nagpapakita ng sapat na balanse, certificate of employment mula sa kanilang kumpanya at katibayan ng kanilang legal na status sa bansang iyon, maging sila man ay isang green card holder, permanent resident o buong citizen na ng bansang iyon. Pagkatapos masuri, maberipika at maaprubahan ng konsulado ang lahat ng mga dokumentong ito, ang Affidavit of Support and Guarantee ay lalagyan ng opisyal na dry seal ng embahada, pipirmahan ng konsul at lalagyan ng opisyal na pulang laso o red ribbon. Kung ito naman ay dadaan sa proseso ng apostile sa Amerika, kailangan muna itong ipanotaryo sa isang lokal na notary public bago ipadala sa Secretary of State ng kanilang estado upang lagyan ng apostille certificate. Ang orihinal na kopyang ito na may red ribbon o apostille certificate, inuulit ko ng mariin, ang orihinal na kopya na nahahawakan at nararamdaman ng seal, hindi Xerox, hindi scan copy, at lalong hindi litrato sa cellphone, ang dapat na ipinadala sa inyo pabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng FedEx, DHL o anumang courier. Ito ang eksaktong pisikal na dokumento na dapat ninyong hawak-hawak at ipapakita sa immigration officer sa NAIA bago kayo lumipad. Huwag na huwag kayong pupunta sa airport nang wala ang orihinal na dokumentong ito. Kapag wala kayo nito sa araw ng inyong paglipad, ito ay isang napakalaking red flag sa sistema ng imigrasyon. Ano ang tatakbo sa isip ng opisyal? Iisipin nilang baka kayo ay nagpapanggap lamang na turista, ngunit ang totoo ay pupunta kayo doon upang maghanap ng trabaho ng palihim. Isa sa pinakamalaking problema at issue ngayon sa Amerika at Canada ay ang mga senior citizens na pumapasok gamit ang tourist visa upang magtrabaho bilang mga full-time babysitter, taga-alaga ng apo, tagalinis ng bahay, o caregiver ng kanilang mga kamag-anak, kapalit ng libreng tirahan o cash na hindi nagbabayad ng buwis. Sa ilalim ng napakahigpit na batas ng Amerika at Canada, ito ay itinuturing na illegal work o unauthorized employment dahil ang inyong hawak ay B1/B2 tourist visa lamang at hindi working visa. Bukod pa rito, iisipin ng opisyal ng imigrasyon ng Pilipinas na baka kayo ay maging pabigat sa gobyerno ng ibang bansa kapag kayo ay biglang inatake sa puso, na stroke o na aksidente doon, dahil karamihan sa mga pumupunta ay walang binibiling travel health insurance at wala kayong opisyal at legal na sponsor na sumumpa na may pananagutan sa inyo. Ang kawalan ng consularized o apostilled AOSG ay higit pa sa sapat na dahilan at napakatibay na batayan upang i-deny ang inyong departure, ipa-cancel ang inyong flight,
Ilagay ang pangalan ninyo sa record na na-offload at hayaang masayang ang inyong libu-libong pisong ginastos sa ticket. Ngayon, ipagpalagay natin na nakinig kayo sa babalang ito. Mayroon na kayong kumpletong dokumento na ipadala na ng anak ninyo ang papeles at hawak ninyo ang orihinal na consularized AOSG. Dapat ba kayong mag-relax ng tuluyan? Ang laban ay hindi pa nagtatapos dyan. Isa pang napaka-critical na bahagi ng immigration interview na dapat ninyong paghandaan ng husto ay ang pagpapatunay ng inyong ties to the Philippines o ang mga matitibay, lohikal at nakikitang dahilan na kayo ay may babalikan at siguradong uuwi sa Pilipinas. Maraming senior citizens ang bumabagsak sa bahaging ito. Sila ay natataranta, naguguluhan, nakakaramdam ng matinding pressure o hindi sinasadyang nagbibigay ng maling sagot kapag tinanong ng opisyal ng, "Kailan po ang uwi ninyo dito sa Pilipinas? Ganon ba katagal ang inyong bakasyon? At ano po ang babalikan ninyo rito?" Ang pinakamaling sagot na nagdudulot ng matinding hinala, nagtataas ng kilay ng opisyal at nagiging sanhi ng agarang offload ay ang pagsasabi ng mga pahayag na tulad nito. "Naku sir, hindi ko po sigurado kung kailan ako uuwi eh. Open ticket po ang binili ng anak ko. Baka mag-extend ako ng 6 months kung maganda ang klima doon. O baka doon na muna ako tumira ng matagal para alagaan ang bagong silang kong apo. Tingnan na lang natin kung kailan ako maboboard." Ang sagot na ito ay nagpapakita ng ganap na kawalan ng plano at isang napakalinaw na posibleng intensyon na mag-overstay o magtrabaho ng palihim bilang tagapag-alaga. Tandaan ninyo, bilang isang turista, ang inyong tanging layunin ay magbakasyon lamang sa isang tiyak at limitadong panahon. Hindi kayo pupunta doon upang manirahan at lalong hindi para mag-alaga ng bata araw-araw na tila isang empleyado. Ang tamang sagot at tamang pag-uugali sa harap ng opisyal ay ang pagiging tiyak, direkta, walang pag-aalinlangan at ang pagpapakita ng pisikal na ebidensya. Dapat ninyong isagot ng kalmado, may respeto sa otoridad at may buong kumpiyansa. "Officer, I am visiting my family for a short vacation of exactly 2 months, and here is my confirmed return ticket showing my exact departure date back to Manila." Sabay dapat ninyong ilabas mula sa inyong folder at ipakita agad ang inyong return ticket. Ngunit hindi lang ito nagtatapos sa pagpapakita ng ticket. Kailangan ninyong kumbinsihin ang opisyal na may buhay kayong babalikan dito, na hindi ninyo pwedeng iwanan ng matagal. Kung kayo ay isang pensyonado, ipakita ang inyong SSSOGSISID at sabihing kailangan ninyong gumalik para sa inyong regular na pensyon. Kung mayroon kayong mga naiwang ari-arian tulad ng sariling bahay at lupa, walang masama kung magdala kayo ng kopya ng titulo o tax declaration. Kung mayroon kayong maliit na negosyo tulad ng sari-sari store o apartment na pinapaupahan, dalhin ang kopya ng business permit. Isa pa sa pinakamalakas na patunay ay ang inyong pamilya dito. Kung ang inyong asawa ay naiwan dito sa Pilipinas dahil kayo lang ang nabigyan ng visa, banggitin ninyo ito kaagad. "Officer, hindi po ako pwedeng magtagal doon dahil naiwan po ang asawa ko dito sa bahay namin." Ito ay isang napakalakas na patunay na kayo ay uuwi. Bilang karagdagan, kung kayo ay may mga regular na check-up sa inyong doktor dito sa Pilipinas o may mga maintenance na gamot na kailangan ninyong balikan at bilhin dito dahil napakamahal sa abroad, ito ay isang magandang at lohikal na ebidensya. Ang pangunahing layunin ng immigration officer ay alisin ang kanilang pagdududa. Gusto nilang makita sa inyong mga mata at sa inyong mga papel na kayo ay isang lehitimong turista na nagbabakasyon lamang para mag-relax at hindi isang potensyal na illegal immigrant o ang tinatawag nating TNT o tago ng tago, nasisira sa magandang reputasyon ng mga Pilipinong manlalakbay sa buong mundo. Sa puntong ito, nais kong ibaling ang aking atensyon
at magbigay ng isang napakahigpit na mensahe, isang seryosong pakiusap at panawagan sa lahat ng mga anak, mga kamag-anak at mga sponsors na nanonood ng videong ito ngayon mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa mga nasa North America. Maawa kayo at huwag ninyong ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag ninyong hayaang dumaan sila sa matinding kahihiyan, nerbiyos at trauma sa harap ng maraming tao sa airport dahil lamang sa inyong katamaran, pagmamadali o pagiging pabaya sa pag-aasikaso ng mga tamang dokumento. Huwag ninyong kailanman isipin na dahil senior citizen na ang inyong mga magulang. Dahil matatanda na sila, mabagal na maglakad at maputi na ang buhok, ay automatiko silang palulusutin. Hindi na sila iimbestigahan o hindi na paghihinalaan ng imigrasyon. Mali po ang inyong akala. Sa katunayan, kasalukuyang mas mahigpit at mas masusi ang proseso at pag-iimbestiga ngayon para sa mga may edad na. Ito ay dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso ng mga pamilyang sinasamantala ang tourist visa upang pag-alagain ng mga maliliit na bata ang kanilang mga lolo at lola nang walang ibinibigay na sweldo at walang tamang working visa. Ito ay isang malinaw na paglabag sa mga batas ng imigrasyon ng mga mauunlad na bansa tulad ng US at Canada. At ito ay binabantayan din ng ating gobyerno. Responsibilidad ninyo bilang isang anak at bilang opisyal na sponsor na protektahan ang inyong mga magulang mula sa anumang aberya at stress sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa legal na proseso ng ating gobyerno. Maglaan kayo ng isang araw na off mula sa inyong trabaho upang pumunta sa konsulado. Gumastos kayo ng kaunting halaga para sa notaryo, para sa proseso ng apostil, para sa red ribbon at para sa express international shipping ng dokumento pabalik sa Pilipinas. Mas mabuti nang gumastos kayo ng ilang daang dolyar sa paghahanda ng tamang papeles kaysa tuluyang masayang ang libu-libong dolyar na ibinayad ninyo sa kanilang eroplano dahil lang na-deny sila sa boarding gate. Huwag ninyong tipirin ang seguridad ng inyong mga magulang. Ihanda ang lahat ng ito 2 o 3 buwan bago ang kanilang nakatagdang flight. At kung maaari, ibili ninyo sila ng travel and medical insurance para mas maging matibay ang inyong patunay na hindi sila magiging pabigat sa ibang bansa. Bilang pagbubuod sa napakahalaga at seryosong isyong ito, bago ninyo payagang pumunta ng airport ang inyong mga magulang, at bago pa man kayo mag-book at bumili ng kanilang flight ticket sa internet, siguraduhin ninyong nakahanda at nasa kanilang mga kamay na ang tinatawag nating Holy Trinity ng mga dokumento para sa mga sponsored travelers. Ito ang inyong magiging kalasag laban sa offloading. Una sa lahat, kailangan ang valid na passport na may visa pa ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ang petsa ng pag-uwi. At syempre, ang valid na visa para sa bansang kanilang pupuntahan. Siguraduhing malinaw at hindi sira ang pasaporte. Pangalawa, ang confirmed round-trip ticket. Dapat itong kumpirmado, bayad na ng buo, at ang petsa ng pag-uwi ay malinaw na nakasaad at hindi dapat lalagpas sa pinapayagang tagal ng pamamalagi para sa isang turista sa bansang iyon. At ang pangatlo, na siyang pinakamahalaga para sa mga hindi kayang tustusan ang kanilang sariling biyahe, ang consularized o apostilled original affidavit of support and guarantee mula sa inyong mga sponsor. Ang dokumentong ito ay dapat may kalakip na malinaw na kopya ng kanilang proof of income tulad ng ITR o payslips, patunay ng kakayahang pinansyal tulad ng bank certificate, at proof of legal status sa bansang kanilang tinitirhan tulad ng kopya ng kanilang green card, passport o citizenship certificate. Kapag nakita ng immigration officer na buo at hawak ninyo ang tatlong ito, kapag nakita nilang maayos ang inyong folder ng mga dokumento at nasagot ninyo ang kanilang mga katanungan ng may ganap na katapatan, kalmado,
walang tanghinginig ng boses, at may kumpiyansa, wala na silang anumang dahilan o legal na batayan upang pigilan kayo. Kayo ay makakalagpas ng maayos. Mapapanatili ninyo ang inyong danggal at dignidad bilang isang Pilipinong manlalakbay. At hindi masasayang ang oras, pagod at pera na inyong pinaghirapan. Ang kumpletong paghahanda at ang pagkaalam sa tunay na batas ng imigrasyon ay ang inyong pinakamalaki at pinakamalakas na sandata laban sa anumang uri ng aberya, pagkaantala at offloading sa paliparan. Nais kong iparating ninyo ang mahigpit na mensaheng ito sa lahat ng inyong mga kakilala. I-share ninyo ang buong videong ito sa inyong mga kamag-anak sa abroad, ipadala ninyo ito sa inyong mga pamilya, i-post ninyo sa inyong mga group chats at ipanood sa inyong mga magulang dito sa Pilipinas upang maging isang malakas na babala, paalala at kumpletong gabay bago pa sila magplano ng kanilang biyahe at bumili ng ticket. Tulungan natin ang isa't isa. Edukasyon at tamang impormasyon ang kailangan natin. Huwag nating hayaang may panibagong senior citizen na iiyak, manghihina at uuwing bigo mula sa airport dahil lamang sa simpleng kakulangan sa impormasyon at pagpapabaya sa dokumento. At para malamang ko kung sino sa inyo ang nanatili, matiyagang nakinig mula umpisa hanggang dulo, natuto sa ating napakahabang diskusyon at higit sa lahat ay handa ng lumipad ng ligtas, legal at walang anumang takot sa kanilang puso, hinihiling ko na i-type ninyo sa comment section sa ibaba ang mga salitang ready to fly. Yes, i-comment ang ready to fly bilang inyong personal na sumpa at patunay sa komunidad natin na alam na ninyo ang inyong mga karapatan, naiintindihan ninyo ang inyong obligasyon, at hawak na ninyo ang mga kinakailangang dokumento bilang isang wais at responsableng pasahero. Babasahin ko, titingnan, at papahalagahan ng buong puso ang bawat komento ninyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, pakikinig, at pagtitiwala sa ating channel. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagtalakay sa inyong mga karapatan sa paliparan, ito po ang inyong gabay, nagpapaalalang, maging handa upang ang biyahe ay maging masaya. Salamat po.